Yan, magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon po ay sa buong week na to ay meron po tayong topic na how to have a great year. So, pang-apat na po, ito po yung pang-apat, ang sabi niya po dito ay tell people about Jesus. Our whole purpose in life as Christian is to show Jesus to people. So, amen po. Ano po ang anong sabi po dito? Tell people about Jesus. Hindi po ba ang yung nasa logo po natin ay reaching the world? Ay kailangan po nating abutin yung mga tao, ikwento sa kanila, sabihin sa kanila yung tungkol kay Jesus at kung ano yung purpose po natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Ito po ay para ipakita sa kanila, sa mga tao, si Jesus. Amen. Pamagitan po ng buhay po natin. Naalala ko po kagabi, nung tinuro po ni Pastor Boy, sabi niya ay meron daw mga evangelist na naglileyhan, hindi na nagsasabing in Jesus name kasi ginagamit po natin yung pangalan ni Jesus. Kasi po, yung buhay nila mismo, yung anointing na nasa kanila ay, ayun ay kay Jesus. Amen po. Yun ay nagre-represent kay Jesus. Yun ay ginagawa nila dahil kay Jesus. So, kailangan po nating maipakita sa kanila si Jesus sa pamagitan din po ng pamumuhay natin bilang Kristiyano. Sabi po dito sa John chapter 10, verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang siya'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. O sa ibang version, buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi po ng title natin, How to Have a Great Year. Pag sinabing great year, dito masabing yung masaya, matagumpay, remarkable, productive, at ano pa po. Pag sinabing great year ay maraming magandang nangyari sa taon na to. Maraming ginawa ang Diyos. Marami pong maraming nangyari sa ministry mo as a Christian. Amen po. Dito po sa binasa ko na John 10:10, naparito si Jesus para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung kailangan nating sabihin sa mga tao na may magandang plano ang Diyos sa'yo. Hindi po ba kapag tayo ay may nalaman tayo na may plano pala na ganito, no, ang ganda ng plano, di ba excited tayong sabihin din sa iba? For example po, meron doon sa isang lugar nyo na yung kapitan nyo, nagplano sila na magkaroon ng bawat pamilya, ibibigyan ng 1,000 pesos. Di ba napakagandang plano po nun? Ipapamalit, hindi mo mapipigilan yung sarili mo na ipamalita yung magandang balita na yun. At hindi mo rin mapipigilan yung sarili mo na hindi mo ipagsabi sa iba. Bilang Kristiyano, yung magandang balita kasi na tungkol kay Jesus ay hindi natin to makokontain sa sarili natin, kundi ipagsasabi mo talaga yung magandang plano ng Diyos. Naparito tayo para maging blessing sa iba, para maging kasagutan sa panalangin ng mga tao. At ngayon, para ipakita po natin na mayroong pag-asa, para ipakita natin na si Jesus ang kasagutan sa lahat ng tanong natin, lahat ng problema, lahat ng mga hinihingi po natin. Kailangan nating ipagsabi na si Jesus yung kailangan ng mga tao. Ito yung sikreto po para magkaroon ka ng great year. Kung isipin po natin, nung last year ay nagawa mo ba na ipamalita si Jesus? Siguro, opo, nagawa po natin. Try po natin na ngayong taon na to, ngayong 2024, ay ipagpatuloy po natin. Ituloy-tuloy po natin yung ginagawa natin na ibalita natin si Jesus. Yung magandang ginagawa ng Diyos. Maging testimony po tayo sa buhay ng mga tao. Kasi, naalala ko po, hindi ko po maalala kung sino yung pastor na ito na nagsabi na tayo ay ang Bible ng mga unbelievers. Kasi bakit po? Yung unbelievers hindi mo mapipilit na magbasa ng Bible.
kundi ikaw ang titignan niyan na ikaw yung living Bible na makikita niya, ay ganito pala si Jesus, ganito pala yung ugali ni Jesus, ganito pala yung ginagawa ni Jesus. So ano po tayo? Ipakita po natin sa kanila si Jesus. Amen. Nawa si Jesus ang makita po sa atin. Ngayon, dito po sa isang kwento, may clear naman po eh. Dito po sa isang kwento, meron pong isang bata na mula bata pa lang siya, mula nung pinanganak siya po ay bulag na. So, meron siyang nanay na nagmamahal sa kanya, naalalayan siya, dinidescribe sa kanya kung gaano kaganda yung langit, kung gaano kaganda yung puno, halaman, at yung itsura ng mga hayop, at gaano kaganda yung itsura niya, dahil dinidescribe nung nanay niya. At ngayon po, itong batang to, syempre nagdi-desire po siya na makakita. Nagdi-desire siyang gumaling. At doon po, alam naman po natin na kapag bulag since birth, parang ang hirap po nito, no? Maliban na kung magkaroon ng miracle at magkaroon siya ng magpa-opera. Doon po, sa lugar nila ay merong isang napakagaling na doktor. Ngayon, gusto man niyang magpagamot sa doktor, wala silang pera. Yung nanay niya, siya lang at kapos po sila. Hindi nila kayang magpagamot. Yun, itong doktor na to, sobrang bait yung doktor, may mabuting kalooban. Kaya nag-offer siya doon sa bata. Nakilala niya yung bata, in-interview niya na since birth pala, bulag na. Ngayon, yung doktor sabi niya, alam mo, iho, gusto mong operahan kita? Nagulat yung bata, ay, Dok, wala po kaming pera, baka hindi po namin kayo kayang bayaran. Sabi nung doktor, saka na yung bayad-bayad, operahan muna kita. Kasi gusto mo bang makita kung gaano kaganda yung mundo, kung gaano kaganda yung langit? Gusto mo bang makita yung actual na itsura nung dinidescribe sa'yo ng nanay mo? Itong bata na-excite, syempre gusto niya. Lumapit siya sa nanay niya at binalitaan niya sa nanay niya, Nay, ooperahan daw ako ng doktor. Yung nanay, sabi niya, anak, maganda yan, kaya lang wala tayong pangbayad. Na tayong pera, siguro kahit ilang taon ako magtrabaho, hindi ko kayang bayaran yung operasyon sa mata mo. Sabi ng bata, Nay, wag po kayong mag-alala kasi sabi ng doktor, saka na daw po muna natin isipin yan, siya daw po ang bahala sa akin. Ngayon, edi, nag-agree po yung nanay, lumapit sila sa doktor, at itong doktor na to ay may tiwala po talaga yung mag-ina dahil napakagaling na doktor nito. Kilalang kilala to doon sa buong lugar. At nung explain ko po yung kwento, inoperahan po siya at naging matagumpay ang operasyon. Nung pagtanggal po nung takip sa mata nung bata, siya po ay nakakita. Nakita niya yung mga dating dinidescribe lang nung nanay niya sa kanya. Nakita niya kung gaano kaganda yung mga hindi niya pa nakita. First time niyang nakita kung gaano kaganda yung langit, yung mga bulaklak, mga halaman at mga hayop. At kung gaano kaganda yung nanay niya. At nakita niya yung mga hindi niya nakita. Lahat, nakakita po siya. Sa sobrang tuwa niya, sabi niya sa doktor, Dok, kahit ano gagawin ko, mabayaran ko lang yung ginawa mo sa akin. Sabi ng doktor, hindi na ako hihingi ng bayad sa'yo. Libre yan. Ginawa ko sa'yo yan ng libre. Huwag mo na akong bayaran. Pero meron lang akong isang hihilingin sa'yo. Sabi nung bata ay, Dok, ano po yun? Kahit ano ang hilingin mo, gagawin ko. Dahil sobrang saya ko. Sabi ng doktor, lumabas ka at puntahan mo yung mga tao at ipamalita mo sa kanila na merong doktor na magaling na nagpagaling sa'yo. Ayun, yung ginawa po ng bata, lumabas siya, umikot siya dun sa buong lugar at pinagsigawan niya na merong magaling na doktor na nagpagaling sa akin. Dati akong bulag at ngayon nakakita na. Yun yung kwentong yun. Mai-relate po natin dito yan sa tell people about Jesus. Our whole purpose in life as Christian is to show Jesus to people. Yan, masyado pong mahangin. Ipakita po natin na merong Jesus na
pinakamagaling sa lahat, na kayang magpagaling ng kahit anumang sakit. Merong Jesus na kaya kang alisin sa kahirapan. Merong Jesus na kaya kang bigyan ng magandang buhay, ng magandang kinabukasan. At merong Jesus na kaya kang alisin sa problema at pagdurusa. Amen po. So, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, tunay Lord na napakabuti mo sa amin at gamitin mo kami Panginoon para ilaganap sa buong mundo na ang pangalan mo, O Diyos, ang siyang makapagligtas sa amin, ang magbibigay sa amin ng kasaganaan at ng kalayaan, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po at maraming salamat po.